Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Rapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Pagsapit po yan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At tayo po ay sabayang napapanood sa Channel 224 ng Sky Cable at sa lahat po ng mga gumagamit ng TV Plus. At tayo po ay nasusubaybayan din sa live streaming ng ating himpilan sa Facebook. Sa gawing kanan, meron po tayong chatroom. Maaaring i-type ang inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At meron din po tayo dito ang mga landline, mga text line kung saan maaaring ipadala ang inyong mga reaksyon. Nakakasama po natin si Braille, ang ating technical director, hanggang alas 12 sa pagtatanghal ng palatuntunang Rapid Fire. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Rapid Fire. Rapid Fire, kasama si Percy Lapid. Mga kaibigan, bago ho tayo dumako sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi, ay meron lang ho akong nais na i-acknowledge. May babasahin tayo dito kung kailangan natin basahin itong sulat na ipinadala sa atin na may kasama pong kopya ng dalawang aklat. Dalawang kopya ng aklat na ang pamagat po ay The Reality of Wisdom and How to Succeed in Life. Ito ho siya. Kung di ako nagkakamali, nung isang beses na naka-live si Mayor Isko Moreno, ay meron siyang ipinakitang ganitong aklat at ina-acknowledge niya rin at nagpapaabot din siya ng pagpapasalamat doon sa natanggap niyang kopya ng aklat. Hindi ko akalain na siguro the following day or after 2 days, meron hong dumating sa atin na sulat. Malaking envelope Naka ano pa nga ho door to door. Galing ho ito sa Amerika Ngayon, ito hong aklat na ito, mga kaibigan, ay kasaysayan ng isang matagumpay na Pilipino na pwede nating maipagmalaki. Kasama sa mga Pilipino sa buong mundo na pwede nating pagtularan. Itong libro na ito ay inspirational po itong libro na ito. Na magandang mabasa rin ng mga kababayan natin, siguro yun po ang layunin na makatulong sa mga kababayan natin na ano rin kung paano magsisikap upang matamo ang isang tagumpay. Maganda ho yung istorya ni Ginoong Bartolome C. Bagay. Yan ho ang pangalan ng Pilipino na siya po kanyang istorya, yung pong nakasulat dito sa aklat na ito. At itong aklat na ito ay mabibili na raw po ito sa mga susunod na araw sa isang bookstore na maraming branch dito po sa ating bansa. Pero nakakailang pahina pa lang ako ng pagbasa dito sa libro. Briefly, ay
naumpisahan natin na sila'y nagmula sa diyan sa Malabon. Taga Malabon sila, anak siya ng mangingisda. Mga kaibigan, mahirap lang ang buhay nila. Yun ang dahilan kung bakit nagsikap siya, ayaw niyang maging habang panahon ay ganun ang buhay ng kanyang mga magulang. Gusto niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Nagsikap siya, nakatapos siya, naging inhinyero. Habang siya'y nagtatrabaho, nag-aaral siya hanggang sa makapagtapos siya. Pero noon pa lamang siya ay nagsisimulang magtrabaho bilang self-supporting, meron na siyang gift bilang isang salesman. Salesman ho siya. Diyan siya magaling. Marami siyang kumpanyang napasukan dito hanggang sa nakapagtayo ng negosyo kasama ang isang kaibigan, kasosyo, mga kaibigan sa kanilang negosyo. Nakapagpundar sila, marami na silang kliyente ng mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas, pero sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon tayo ng EDSA Revolution. Bago yata yun, hindi ko ma-recall dito sa nabasa natin kung bago yun, nangyari yung EDSA Revolution ay nagpasya sila na mangibang bansa doon sa Amerika na humanap ng panibagong kapalaran kasi hindi na naging maganda ang mga pangyayari sa kanyang negosyo. So hanggang sa nalugi, mga kaibigan, at nakipagsapalaran sa ibang bansa. Naiwan yung mga anak niya rito, 3 anak niya, meron siya, yung kanyang may bahay at siya lamang ang unang nagtungo sa Amerika. Mga 1980s yan. Pagkatapos, siyempre, wala naman silang puhunan. Ultimo yung kanilang ipinamasahe sa eroplano ay meron lamang tumulong na maggarantya sa kanila ng fly now, pay later. Nagsikap sila sa Amerika. Hindi ko pa nababasa yung mga portion kung paano nagtagumpay yung kanilang negosyo na naipundar doon sa Amerika. Pero bayaan ninyo na basahin muna natin itong liham niya sa atin ni Ginoong Bartolome Bagay. Pero ang tawag sa kanya Romy, hindi naman ho Bart or Tolome. Romy ang palayaw niya. Ito, siguro kasi meron siyang mga may mga mabubuti siyang adhikain na nais niyang matulungan yung ating mga kababayan. Meron yata siyang itinatag na foundation, mga kaibigan. Dahil successful businessman siya sa Amerika. Ngayon, yung kanyang naipundar sa kanyang pagsisikap, talagang matinding kayod ang ginawa nitong taong ito mga kaibigan. Talagang galing sa dugo at pawis yung kung anuman ang meron siya ngayon. Isinulat yung kanyang istorya At ito, babasahin ko yung kanyang liham sa atin, dated September 13, 2019. Ito sabi niya, "Hello ka Percy, hope you are all well. I'm sending you 2 copies of my book titled The Reality of Wisdom and How to Succeed in Life. Approved by Amazon as an inspirational book, e-book
available ito sa Amazon, hindi ba? Pwede ninyo mabasa yun. I was able to finish this book after 20 years. That's why it is written by two authors, namely Antonio K. Joaquin and Sanya D. Ku. Antonio K. Joaquin is a nephew. Pamangkin daw po nephew of Nick Joaquin, our national artist, who is a famous journalist during the time he wrote the first portion of my book. And I am sure you personally knew him, while the second part was written by Sanya D. Ku, a very young high-tech writer who was born 1986 during the fall of President Marcos. Ibig sabihin, ang sumulat ng isang bahagi, yung unang bahagi ng aklat na ito, walang iba kung hindi yung pumanaw na national artist. At magaling na manunulat. Respetado at kinikilalang manunulat dito sa ating bansa. Si Ginoong Nick Joaquin. Pumanaw na yan si Ginoong Nick Joaquin. At doon sa mga nakatatanda, si Nick Joaquin ay kilala sa meron siyang ginagamit na ibang pangalan bukod sa tunay niyang pangalan. Bilang isang writer, gumagamit siya ng pangalang Quijano de Manila. Para dun sa mga hindi nakakaalam. Ito, tutuloy ko lang yung pagbasa sa kanyang liham sa atin. The contributory in this book were successful people located in different parts of the world, that most of them applied the 37 words of wisdom. 3 millionaires, and the last that I created as an engineer, the law of forces or vectors, that for every force there is an equal reverse effective force, or for every action there is an equal reverse reaction. This book will be available in a bookstore with different branches in the Philippines next month. Sa isang buwan na raw po. Kasi kanina, meron ding nag-message sa akin, ang last name niya, Bartolome. Nagtatanong siya sa akin, napakinggan daw po niya dito sa ating palatuntunan, kung kailan magiging available sa dito sa mga bookstore itong nasabing libro. Napakinggan niya sa ating programa si Ginoong Bartolome. Yung ibang Bartolome naman ito, yung nag-message sa atin. Ito, tuloy natin. The book, sabi niya, will be available in a bookstore with different branches in the Philippines next month. And this regard, if the picture of this book will shown in your station, lots of people will be interested to have copy of the book locally and abroad. I am very nationalistic person, and my intention, ito daw ang intention niya, isa siyang makabayan, is to help deserving students. Nais niyang tulungan ang mga deserving na mga estudyante in the Islam areas, dito sa mga lugar na mga mahihirap sa ating bansa, to finish their career, para makatapos. Because I believe, same as you do, that the youth is the hope of our
motherland. Although I am residing here in the US, I still have some investments in Manila. And sometimes, me and my wife were in Manila almost every year. My colleagues and classmates located in different parts of the world is always watching your radio program every day because of your balanced comments on different issues in our country as a sign of balanse at walang takot na pamamahayag para lumabas ang katotohanan. Hope to hear from you soon after reading my book. Ito, binigay niya sa akin ang kanyang email address at ang lumiham po sa atin yung mismong tao, yung kababayan natin na nais ibahagi ang kasaysayan ng kanyang buhay sa pamamagitan ng aklat na ito para sa ating mga kababayan na magsilbing inspirasyon na pagtutularan. Mga kaibigan, kung sana nakikinig sa atin si Ginoong Bartolome Bagay, hayaan po ninyo at ako ay magpapasusulat sa inyo sa pamamagitan ng email kahit kapraso lang, hindi lamang para i-acknowledge ang inyong pagpapahalaga sa akin na mabigyan ninyo ako ng kopya nitong inyong aklat. Hindi lamang yun, kung hindi naman ninyo mamasamain, para mas madaling lumaganap ito pong aklat na ito, yun ho ang aking isasuggest lang sa inyo. Kung paano makakatulong ito sa mga kabataan para kanilang mabasa ito, yun ho ang aking isusulat sa inyo sa email. At muli, ako po ay nagpapasalamat kay Ginoong Bartolome Bagay sa kanya pong pagpapahalaga sa inyong lingkod na ako'y kanyang mapadalan nito pong aklat na ito na ang pamagat po, The Reality of Wisdom and How to Succeed in Life. Mga kaibigan, meron lang ako, bigandaan lang natin ng pagbati, may mga birthday celebrator kasi ngayon, magtatapos na yung ngayong araw, baka makalimutan pa nating batiin Binabati natin sa kanyang kaarawan ngayon, itong ating kaibigan, si Bunso, si Jeric Rabal, yung action star, di ba? Birthday niya happy birthday, Jeric Rabal. Natawag ko namin sa kanya, Bunso. At birthday din ngayon ni Jong Ortega. Kaya dahil kaarawan ngayon ni Jeric Rabal, at ni Jong Ortega, ay narito po ang ating pagbati. Teka, nawala yung pagbati Sandali lang At pinapasalamatan ko rin si Direk William Mayo na lagi daw po siya nakikinig sa atin. Kilala naman ninyo siguro si Direk William Mayo, kahit hindi personal, check na naririnig ninyo ang pangalan niya, lalo na dun sa mga yung mga kaedad ko. Ayan. Balak yatang kunin ni Direk William Mayo, kinukumusta niya, kaibigan din ni Tita Carmen yan hindi sinasabi ni Tita Carmen sa akin na siya pala kinukuhang artista ni Direk William Mayo. Mga kaibigan. Sana ba siya,
si Brad. Nabitin yung ating yung ating pagbati Di ba, mamaya na ulit. At least nabati ko na, no? Mamaya na natin ihandog yung ating birthday song. Ngayon, ang sabi ho ni Election Commissioner Rowena Guanzon, imumungkahi niya dito po sa Committee on Electoral Reforms. Yung palang Committee on Electoral Reforms sa Senado, ang chairman ngayon yan ay si Senator Amy Marcos. Ang sabi ho ni Guanzon, imumungkahi niya na yung mga nominees ng nanatalong party list, mga grupong party list, ay katulad din ng ibang mga political candidates na dapat ay ipagbawal na sila ay maitalaga sa anumang public office o anumang pwesto sa gobyerno. Nang wala pang 1 taon pagkatapos na sila'y kumandidato sa eleksyon. Sinasabi niya ito doon sa kaso ni Mocha Uson. Na inappoint kamakailan bilang isang opisyal ng OWA o ng Overseas Walang Welfare Administration. I'm appearing in the committee of Senator Amy Marcos. Siya raw pala ay dadalo doon sa committee na magkakaroon yata ng pagdinig sa committee ito at kanyang imumungkahi nga po na kasamang iban ng 1 taon ang sino mang mga masakop itong party list. Dahil kung tutusin mo raw, hindi dapat ma-appoint si Mocha Uson dahil wala pang 1 taon kumandidato siya, natalo siya antayin niya muna dapat na 1 taon bago siya maitalaga sa pwesto. Ang problema walang batas na ganun Yun na nga ang mahirap sa atin Ang daming mga nagagawa na pinsala, napipinsala ang batas nasisira yung rule of law, mga kaibigan, sapagkat bungi-bungi yung batas. Dati ng batas yun, di ba? Halimbawa, kung mandidato ka sa eleksyon, hindi ka nanalo, hindi ka pwedeng mai-appoint hanggang 1 taon. Mga kaibigan, pagka lumagpas na yung 1 taon, tsaka ka pa lamang pwedeng maitalaga sa pwesto. Ngayon, ang daming batasa na mali yung ang daming nangyayari na wala sa batas, mga kaibigan. Halimbawa, yung batas na nagsasabing merong ban na 1 taon, hindi naman kasali nga yung party list dun Yun ang mahirap pero pwede naman silang gumawa ng on their own dyan sa COMELEC ng mga reforma na pwede nilang ipatupad. Kasi ba't kailangan pang isa batas? Aantayin mo yan. Siyempre, ang mga politiko na gumagawa ng batas, laging kaya nasasantabi ang electoral reform na matagal na dapat tayong maraming ginawang pagbabago na batas na dapat maiangkop na natin sa kasalukuyang panahon. Hindi po nangyayari yun Bakit? Kasi itong mga politiko, iniiwasan nila ang paglikha ng batas na makakaapekto sa kanila. Mga kaibigan, alam nga namang sila kumakandidato, sila gumagawa ng batas,
gagawin nila yung batas na mahihirapan silang manalo sa eleksyon. Hindi ba? Kaya hindi makagawa ng tamang batas eh. Dahil yung batas na gusto nila, idisenyo para sa kanilang interest lagi. O, katulad ng political dynasty, di ba? Nasa saligang batas yan, ha? Pero mula pa, noong maipasa, itong saligang batas natin ngayon, yung provision na yun, na nagbabawal sa political dynasty, walang implementing law. Walang batas na magpapatupad. Nasasaad sa konstitusyon, bawal yan, pero yung mga batas, yung mga tuntunin, kung paano ipatutupad yan, kailangan pang ipase ng Kongreso, mga kaibigan. Yun ang mahirap. Kaya ilang taon na yung batas, itong konstitusyon. Pero hanggang ngayon, wala. Yung implementing law, mga kaibigan. Katulad nito, party list. Isipin ninyo, pribileyo ng party list. Yung party list pa naman, pinakamadaling pasukin yan eh. Basta't may pera ka eh. Hindi mo ba? Ang karamihan ng nanalo, nakita nyo, puro mga multimilyonaryo, bilyonaryo ng mga party list. Kasi nabibili yung COMELEC. Magbabayad ka sa COMELEC. Hindi na sinasabi yan, pero bulgara na yan kasi nagkaroon na kami ng experience dyan. Alam yan ni Atty. Toto Kausing, sapagkat siya yung gumawa nung party list na yun eh. Siya nag-drop lahat nun, mga kaibigan, na isinumite for accreditation sa COMELEC. Akalain nyo, hinihinga ng kwan yan ng 5 milyon. Nung nakaupo dyan si Brillantes. Kaya namin nalaman na para ka pala maaprubahan bilang party list sa COMELEC, i-accredit ka, maglalagay ka ng 5 million. At para manalo ka, kahit natalo ka, maglalagay ka pa rin. Mga kaibigan, pag hindi ka naglagay, hindi ka mananalo. Kaya nakita ninyo nanalo, puro mga milyonaryo, bilyonaryo. Hindi ko na sasabihin kung sino-sino. Alam niyo na yan eh. Sabihin yung nakakuha ng 3 upuan sa party list sa Kongreso, hindi nagbayad dyan. Nagbayad dyan! Mga kaibigan, depende sa ibabayad mo. Kung gusto mong makapagpasok ng 3 kinatawan, mga never heard eh. Mga kaibigan, Sus Mariosep. Ngayon, ang sabi ni Guanzon, should cover party list. Dapat daw masakop yung party list nominees. Hindi ba? Kasi nung una itong mga party list, magsasubmit ka ng accreditation sa COMELEC. Inaaprobahan nila kahit sino ngayon, halimbawa, nanalo yung party list, kahit sino rin sa isinumito mong pangalan, pwedeng pumasok doon. Nakalagay doon, 1, 2, 3. Hindi naman sinasabi kung sino yun. Ang nakakaalam lang noon, yung COMELEC at saka yung party list. Kung sino yung mga nominees nila. Kaya mayroong pagkakataon, pag nanalo na yung party list, iba na yung umuupo. Hindi yung talagang nominees na pangalan na nakasubmit doon sa COMELEC, na inaccredit ng COMELEC, mga kaibigan. Pinapalitan na, nagkakaroon na ng substitution. Dati, inaalaw nila yon.
Kung ako tatanungin mo, talagang dapat tanggalin yung party list na yan eh. Walang kalaban-laban ng taong bayan dyan eh. Isipin ninyo, tumatakbong party list ang kailangan lang para maka-pwesto sila sa Kongreso. Entitled sila hanggang 3 Hanggang 3 nominees. At meron pang 5 yun eh. 5 yung pangalan na dati sinasubmit dyan eh. Yung 2, ano pa yun? Alternate pa yun. Pwede nilang palitan yung mga nakaupo, mga kaibigan. Ngayon, ang kukunin mo lang na boto dyan is 2% of the total votes cast. Halimbawa, 1,000,000 ng boto, ilan ang 2% ng 1,000,000? Ilan lang yun? 20 boto, mga kaibigan. Ganun, tama ba ako? O 200 votes. Ganun. Walang 200. 20 lang siguro. O sabihin mo na 200. Di, ang liit lang. Di ba? Pagka naka 400 ka, di 2 na ang papasok sa'yo. Pag naka 600 kayo, 3 na papasok. Ibig sabihin, halatang-halata na itong party list ay ginagamit lang ng mga mayayaman. At sino may sabi niyan? Di ba si Presidente Duterte rin binanggit din yan? Party list, ginagamit lang ng mga mayayaman yan eh. Isipin mo, itong mga mayayaman, kumukuha rin ng pork barrel. Pati relihiyon nga eh. Hindi ba? Yan sila Eddie Bonsanueva, di ba? Si Mike Portamoneda, Velarde, mga kaibigan. May mga party list yan eh. Ang tatagal lang yan, yung walang kabuhay-buhay party list. Ang laki na ng kinita niyan sa mo, nabibigyan ng pondo, kaya nade-deprive ng ang ibang proyekto na dapat na ipagkaloob sa mas maraming nangangailangan. Tanungin mo kung yung mga membro ng relihiyon nila nakinabang doon sa pondong mga nasandok niyan, mga kaibigan. Nakinabang ba yun? Saan nila ginamit yun? Hindi ba? Nagtataka nga ako, hindi nakakasuhan yung mga yan eh. Dapat nakasuhan yan eh. Plunder din yan eh. Mga kaibigan, sangkaterba, ito pa, yung mga kaliwa, yung mga makabayang black, na puro mga ginagamit yung Kongreso para guluhin ng gobyerno. Pagkatapos kumikita pa sila. Kaya yung mga yan, tahimik yan sa pork barrel eh. Hindi makabanat sa pork barrel yan, paano kasali sila? Bumabanat pag hindi sila kasali. Yun ang problema eh. Mga kaibigan, akala mo mga makabayan, talaga sasabihin magnanakawan niyo si gano'n. Kayo hindi. Ano gusto niyo? Pag iba magnanakaw, masama. Pag kayo magnanakaw, hindi masama. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang sabi yun ni Guanzon, itong commissioner na babae, yun daw hindi successful na hindi successful na party list nominees, kailangan daw tratuhin katulad din ng ibang mga natalong kandidato. Yung mga regular candidates, ang tinutukoy niya, who are covered na sakop ng 1 taong
ban na hindi sila maaring may-appoint sa anumang tanggapan ng gobyerno o political office. Ibig sabihin nun, yung political appointment, di ba? They should not be favored class. They should not be a favored class because they are not a protected class. Ayun. Kung tutuusin mo, tama yun eh. Tama yung sinasabi niya. Ba't hindi sila naglabas ng ganung patakaran? Dapat ang COMELEC on their own. Huwag mo nang antayin gumawa ng batas yan. Sabi nga natin, kaya nga sinasadya nga nila yung ibitin yung electoral reforms, kamukha lang yan ng political dynasty. Kasi pag binago nila at ginandahan nila ang pagreforma sa ating pong eleksyon, ang posibilidad hindi na sila makalusot. Sabihin ko sa inyo, yan ang halimbawa, halimbawa na lang, di ba? Di ba ang COMELEC nagpapatupad ng mga patakaran, kamukha niya sa party list. Ang daming katarantaduhan ginawa ng COMELEC dyan, lalo na nung panahon ni Brillantes. Kaya nalechi ang party list eh. Dati nga, ang sa batas, ang party list, ginawa yan para kumatawan doon sa mga marginalized sector. Ano ba yung ibig sabihin ng marginalized na sektor? Yun po yung mga napapabayaang sektor. Hindi ho ba? Nakita naman natin, kahit na gano'n ang umiiral na, kahit gano'n ang batas, hindi naman nasusunod yung batas. Kasi po, hindi naman mga marginalized sector, kumakatawan sa party list at sa Kongreso. O halimbawa, yung buhay party list, ano kinakatawang marginalized sector no? Sige nga, yung patay. Sige nga. Ang nasa likod nun, yung El Shaddai. Ito namang isa, yung Sibak. Si Eddie Bulsanueva. Ginahasa rin nila yung party list, di ba? Lagi sila na... Kaya na-demanda yan si Joel Bulsanueva. Hindi ba? May kaso nga yan Yan ano na yan Hindi na eligible yan na humawak ng pwesto May desisyon na dyan ng ombudsman Pinatatanggal na nga yan. Ayaw naman tanggalin ng Senado. Sipin mo, itong mga gumagawa ng batas, ayaw nilang kilalanin yung desisyon. Batas yun. Hindi ba? Nag-e-exercise yung paggawa ng desisyon, pag-exercise ng kanilang kapangyarihan sa batas. Ayaw namang kilalanin. Hindi ba? Dapat tanggal na sa Senate yan Ang sabi, hindi naman na niya, tinan ninyo mga kabobohan basta pabor sa kanila, nagiging bobo sila. Pati sa katwiran. Ano sabi? Kaya hindi tinatanggal si Bulsanueva. Kasi niya yung kaso na yan na dinesisyonan, hindi naman siya bilang senador yung naging kaso niya bilang congressman. Tama! Hindi na siya pwedeng kumandidato. Hindi na rin siya pwedeng maging senador. Ang sinasabi rin sa desisyon, hindi na siya pwedeng umawak ng pwesto Mga kaibigan Ngayon, yung mga palusot nila yan. Siguro, nagkalagayan sila dyan sa Senado. O basta yung kalahati ng pork barrel ko, sa inyo na. Huwag nyo lang akong payagang matanggal. Yan, ganyan kamutan ng likod Mga kaibigan, di ba? At saka may boto rin kami kasi, alam niyo naman, may organisasyon kami. Naloloko namin itong mga membro namin.
Mga uto-uto ito eh. Oh. Di ba, nagtangkari niya si Eli Sorianing. Oh, hindi mo ba? At saka itong pamangkin niya, ilang beses, 2 beses, disqualified. Ngayon, may ginamit silang party list, yung membro nila, di ba? Oh, yung taga Bulacan. Nung party list yun. Lumusot ngayon eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, eto, ang daming mali. Yun lamang sa Senado Saan nila kinuha saan batas nila kinuha? Na kapag sila kumandidato sa ibang posisyon, sila Grace po, example, sila Cayetano, na saan batas yun meron? Halimbawa, nakaupo kang senador, every 3 years may election tayo, pero ang term ng senador 6 na taon, di ba? Pagkatapos ng 3 taon, gusto nilang kumandidato sa mas mataas na posisyon, kumakandidato sila. Samantala, pag natalo sila, ewan ko kung saan nilang batas kinuha yun, nakakabalik sila sa Senado para tapusin yung buong termino nila o yung nalalabing 3 taon pa sa kanilang termino. Saan batas nakasulat yun? Mga kaibigan. Hindi ba pag kumandidato ka, ina-abandon mo na yung posisyon. Katulad ng ginawa nila Grace po, di ba? Tumakbo siyang presidente, pero pagkatapos, meron pa siyang 3 taon eh. Ang ginagawa kasi, pinagkakakitaan nila yan eh. Nothing to lose sila eh. More to gain. Mga kaibigan, matalo ka man sa eleksyon, ang laki ng kinita mo for the funds of it. Sabi nga, ang laki ng kinikita nila. Mga kaibigan, sa donasyon ng mga masisibang negosyante na para pag nanalo, yung presidente, marami silang makukuhang pabor. Ayan, ganyan na nangyayari. Kaya kita ninyo ngayon, biglang-bigla sa inilabas na latest na listahan ng mga nangungunang mayayaman dito sa Pilipinas. Number 2 na si Villar. Mga kaibigan, pangalawa na si Villar sa pinakamayaman tao. Noong 1 taon, di naman eh. Noong nakaraang Forbes sa list, hindi naman siya number 2 ron eh. Ba't biglang-bigla ngayon? Mga kaibigan, ganyan talaga eh. So, dapat itong party list na ito, tanggalin na ito. O kung hindi man, dapat dyan maghigpit ang COMELEC eh. Halimbawa pa, ito, sa mga electoral reforms, ano-ano dapat ang baguhin? Sa mga nakaraan, binabanggit na natin ito. Dapat lahat ng kakandidato, i-require nila na dumaan sa seminar workshop para dun sa Republic Act 6713 na kilala rin sa tawag na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kumbaga, ito yung Biblia. Mahaba kasi ang batas na yan. At marami sa mga pumapasok sa gobyerno, hindi alam yan. Kaya marami nadidimanda. Kaya pagka nadimanda ka ng GRAP, bukod dun sa kasong GRAP, laging kasama. Di ba? Itong Republic Act 6713 sa kaso sa iyo. Kahit sa mahatulang ka, yung violation of 6713. Yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Makita na ninyo,
Nangyayari, kita mo ngayon, pagka nabubuko sa katarantaduhan, nagmamahang-mahangan. Si Bato lang eh. Ano sabi ni Bato? Ang kasalanan ko lang, pumirma ako. Yun na nga pinakamabigat na kasalanan mo ron eh. Pumirma ka eh. Pinakamabigat na pwedeng kasalanan ng lahat ng nasa gobyerno. Sa anumang anomalous contracts or whatever na kailangan ng pirma, mga kaibigan. Yun ang ginagamit niyang basihan sa kaso, yung pirme. Para kakasuhan. Di ba? Kailangan pagka patunayan mo na isusumite mo yun sa COMELEC, pagtakbo mo kasi ngayon pag kumandidato ka, ang requirement lang yung anong tawag mo ron? Certificate of Candidacy, litrato, yun lang eh. Pwede ka na kumandidato. Ba't hindi nyo isama yun? Isama nyo na rin na pa-drug test, yan. Psychological test, sama nyo yan. Para matiyak natin, hindi sira ulo yung uupo. Di ba? Ano pa? Marami pang dapat i-attach dyan eh. Sabi ko nga sa inyo, dapat ang lahat ng kakandidato, higpitan may kasama na silang susumpaan nila kung ano yung programa nila. Halimbawa, executive ka, di ba? Local executives. Halimbawa lang ito. Mayor, tatakbo ka. Gagawa ka ng kwan mo, ng plataforma de gobyerno. Ano ang mga ipapatupad mong proyekto kung sakasakaling ikaw ang manalo? Maglalagay ka ron ng hanggang 5 projects. Sa loob ng 3 taon, yung termino na yun, na tinatakbuhan, kung mananalo ka, yung term mo na yun, ay ipapagawa mo tong proyektong ito. Pipirmahan mo yun. Pagkatapos, nakalagay doon, na kapag hindi mo natupad yun, hindi ka na kailanman papayagan na makakandidato. Yan ba isasama sa electoral reform pagka ganyang katindi? Hindi, siyempre hindi. Kaya hindi po matatapos yung electoral reform na yan. Maniwala kayo sa amin. At kung makakagawa man sila ng bagong batas, wala rin ngiping batas. Dahil sisiguraduhin ng mga gagawa niyang politikong pulpul, mga kaibigan, na nakadisenyo yung batas sa kanilang interes.